Sa mga balitang pambansa, naniniwala po ang isang eksperto na mahalagang isulong ang anti-teenage pregnancy bill sa Senado para matugunan ang tumataas na bilang ng mga batang nabubuntis. Ayon kay UP Population Institute Director Elma Laguna, marami sa mga kabataan ngayon ang walang sapat na kaalaman tungkol sa pagbubuntis at maging sa sexually transmitted diseases o STD. Kaya kung may papasarawang batas, makatutulong ito para maisulong ang comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan. Una nang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-veto niya ang panukala kung papasa ito sa Kongreso dahil maaga daw natuturuan ang panukalang mga bata patungkol sa sex at masturbation o pagsasarili, bagay na pinabulaanan ni Dr. Laguna. Hindi ko alam kung anong version ng bill ang nabasa niya. Kasi parang hindi yun yung nabasa ko. Kung babasahin mo, wala naman yung mga terms na sinasabi niya na nagtuturo ng masturbation. You will not even find masturbation in the bill. Sana basahin niya ulit. Ang babala pa ni Dr. Laguna, kung hindi maisa sa batas ang anti-teenage pregnancy bill, magre-resulta daw ito sa mas malaki pang problema dahil marami pang kabataan ang aasa na lang sa internet para sa impormasyon ukol sa sex. Mas lalong magiging reliant ang mga kabataan natin kung may impormasyon silang kailangan tungkol dito sa internet. Yun ang ayaw nating mangyari kasi doon wala ka ng kontrol. 2012 pa na ipasa yung RPRH law. 12 years after, pinag-uusapan pa natin ang CSE. Isang henerasyon na yung nakalipas. Yan po ang tinig ni UP Population Institute Director Elma Laguna. Para po sa mga hindi nakapakinig, maganda po yung mga insights kahapon na na-share sa atin ni Dr. Elma Laguna. Pwede nyo po yung panoorin at pakinggan muli sa News 5 Everywhere YouTube channel para hindi po kayo mabiktima ng fake news. Pakinggan nyo pong maigi yung ating panayam sa kanya. Samantala mga kapatid, umapila naman ang United Nations sa publiko na labanan po ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa sex education sa Pilipinas. Ayon po sa United Nations, malaki ang ambag ng Comprehensive Sexual Education o CSE sa pagbibigay ng tamang kaalaman sa mga kabataan. Pagdating sa usapin ng sex, para labanan din ang pagdami ng kaso ng teenage pregnancy, HIV infections at maraming iba pa. Ang giit pa ng UN, napatunayan na kung gaano ka-epektibo ang sex education para matugunan ang ganitong mga issue. Kaya ikinababahala nila ang umano'y pagkalat ng ilang maling impormasyon ukol dito. Panawagan pa ng UN, dapat magtulong-tulong ang mga stakeholder na itama ang mga maling impormasyon. Umapila rin ang UN sa publiko na huwag basta maniniwala sa mga nababasang balita online. Binawi naman ng House Quad Committee ang contempt order nito laban kay dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva. Pinakontempt si Villanueva noong Disyembre dahil sa umano'y pag-iwas sa mga tanong ng komite kaya ipinadetain sa Kamara nang magbalik sesyon nitong Enero. Matatandang ipinatawag siya ng Quadcom dahil sa mga alegasyong protector daw siya ng ilang malalaking personalidad na sangkot naman sa war on drugs. Pero sa hearing kahapon, naghain ng motion si Villanueva para alisin ang contempt order dahil nakipagtulungan naman daw siya sa komite. Bagay na kinilala naman ng Quadcom kaya binawi na ang contempt order. Inilabas na po ang budget o ng Budget Department ang mahigit 30 billion pesos na pondo para sa pensyon ng militar at mga uniformed personnel para sa unang quarter ng taong 2025. Halos 17 billion pesos na pondo ang mapupunta sa AFP at Philippine Veteran Affairs Office, habang 13 billion pesos naman ang ibibigay sa Interior Department para sa mga pulis, bumbero at kawani ng BJMP. May inilaan ding pondo para sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nakabase ang inilabas na pondo sa payroll na isinumite ng mga nasabing ahensya.